Magandang gabi po sa inyo mga kababayan. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan sa mang parte ng ating bansa at ng mundo. Loobin nawa ng ating Panginoon Diyos na ingatan po tayo saan man tayong lugar naroon sa lahat po ng mga panahon mga kababayan. So this is episode number 678 mga kababayan. So bibigyan ko po siya ng title na Total Change True Laser Co Super Fortress System mga kababayan. Total Change True Laser Co Super Fortress System mga kababayan. Alam niyo mga kababayan, na-experience niyo naman at alam niyo naman na for almost 70 years yata after the World War II, nasa na po ba ang bansang Pilipinas? Tayo pa'y maunlad na ba? Hindi po. Patungo po tayo sa pagbulusok mga kababayan. Gawa nga po ng yung sistema po natin na sinusunod ay masyadong makaluma na at nakita nyo naman ang corruption. Matagal na po yan. After the war, meron na yan. Hindi nga lang uso nung araw ang pera siguro. Ang uso nung araw, lupa. Nung umalis na nga yung mga Amerikano, mga Hapon, natalo. Ang mga Pilipino po ay, o yung mga may kaya, mga malalakas. Kanya-kanya na po sila ng kuha dito, kuha doon. Benta rito, benta doon ng mga lupa. Patitilo dito, patitilo doon. Kasapakat po ang mga ahensya po ng gobyerno ng mga time na yun, mga kababayan. Pero mga malalakas ang loob na, kasi nung time na yun, ang magtrabaho sa gobyerno po ay talagang karangalan. Bihirang-bihira talaga ang gumagawa ng mga kalokohan. Pero meron din nung time na yun, after the war. Kaya nga yung mga malalakas ang tao, natutulungan nga ng mga tiwaling ng mga empleyado ng gobyerno that time para nga mapasaayos, mapasa kanila ang lupa. Huwag na tayong lumayo. Yung lamang pong Muntinlupa Estate na naglalaman po yun ng 3,000 almost 3,800 hektarya. Sabi, kanya-kanya na po yan ng mga tao. Karamihan po dyan mga malalakas, mga may kaya, mga may pera. So hanggang ngayon naman ganyan pa rin. Kasi nga, malakas ang loob na gumawa ng mga ganyan. Falsification of public documents. Kaya malakas ang loob po mga kababayan. Kaya yung nangyari po sa DPWH na ngayon lang naungkat po yan. Matagal na po yan mga kababayan. After the war pa yan. Hindi nga lang masyadong involved ang pera doon. Pero lupa, mga natural resources, yun ang kanilang mga kinukuha ng illegal mga kababayan. So ano pa, nabalitaan nyo naman yung isang kapitan sa Batangas, Kapitan Del Barrio. Patagal na palang munting na maubos yung bundok nila doon sa may Batangas mga kababayan. Kung hindi po nakita po yan ng media, sino-sino po kumita dyan? Malamang si Kapitan, mga kagawad niya, baka si Mayor, si Vice Mayor, Konsehal, si Governor, si Congressman. Baka may involved pa mga senator dyan, mga kababayan. So, ganyan po ang nangyayari mga kababayan. Napakalawak po ng corruption. At matagal ko na po sinabi yan, 2017 pa lang, napakalawak, napakalalim mga kababayan. Akala ng iba, ang corruption ay walang kalutasan, walang kawakasan. Meron po, sisiw lang po yan at napakadali.
Nagtataka lamang ako bakit sa dami po ng mga expert, nag-aral ng mga programming, mga scientist sa pagdating sa mga tinatawag na mga information technology, mga kababayan. Hindi lamang yan, mga magagaling, mga matatalino sa Pilipinas. Bakit hanggang ngayon pati nga mga bangko, hindi po makita at kung paano masasawa tayo, mga tinatawag na scamming. Yung nangyari dun sa Bangladesh Bank na nakuhanan po ng almost $80 million doon sa New York at na-transfer po dito sa bangko sa Pilipinas. Imagine nyo, nakuha po yun, hindi nalaman ng gobyerno. Sisiw na sisiw lamang po yun. Ewan ko ba? Tataka ako. Kumpleto naman po tayo ng mga batas ng mga ahensya ng gobyerno para bantayan po yung mga ganyang klase ng mga bank haze na manipulate nila yung mga computer, everything, lahat na-aprobahan. Pagdating sa bangko sa Makati, na-release, na-withdraw, at naging pera. At tapos di siyempre maruming pera yan kasi galing nga yun sa masama. Ngayon, nilabahan po nila yung tinatawag na laundering. Ayun, pinasok sa casino. Ayun, paglabas sa casino, malinis na po yung pera, mga kababayan. So, ganyan din po yung nangyari dun sa yung mga tiwaling gobyerno dito sa empleyado sa DPW sa Bulacan po na nagkasino po sila. Paglabas po ng casino, malinis na po ang pera, mga kababayan. So mga kababayan, hindi lamang po yan, DPWS, napakalawak po yan. Andyan po ang BIR, andyan po ang Bureau of Land, andyan po ang LRA, andyan po mga Register of Deeds, andyan po ang DENR, andyan po lahat. Marami po mga hidden agenda dyan, mga corruption na nagaganap. Ang problema sa lumang sistema natin, hindi po makita ng gobyerno natin in actual, ang tinutukoy ko, in reality, in real time. Halimbawa, anong oras na bang yun? 9:30. Hindi po nila nakikita yung mga nagaganap na hidden agenda ngayon, illegal transaction, illegal business, o yung mga tinatawag na mga illegal mining, illegal logging, illegal quarrying. As of 9:30 po, hindi po malalaman po ng gobyerno yun. Yan po ang lumang sistema, mga kababayan. Kaya kung hindi po mangyayari yan at hindi mababago, magpapatuloy po ang corruption, mga kababayan. Kasi nga po, gumagamit pa rin po tayo ng ang mga batas po ay pawang nangungusap lamang. So, kailangan po makakita siya. Yun po ang na-discover po natin kung paano makakakita po ang mga batas. Hindi po ako abogado, pero nakita ko na po ang solution po dyan kung paano makakakita ang mga batas. Sabi nga ng iba, ang mga batas, kinumpara sa pangin. Klaro. Parang kinumpara sa buhaya siguro kasi may pangil sa hayop. Mahina daw. Kinumpara sa parang isang katawan, mahina. Pulag, kinumpara po sa hindi nakakakita. Ewan ko. So, ganun po ang nangyayari, mga kababayan. Karamihan po. Yan po ang sinasabi po ng mga mamayan na mga batas po natin ay mahina, walang pangin. Actually, napakarami po natin mga batas. Hindi po ako abogado, hindi ko alam kung ilan yung mga batas na yun. Pero lahat po ng mga nangyayari po, more than 50 major crimes and corruption po. Yan. More than 50 major crimes, kasama na po dyan ang corruption, killing, rape, carnapping,
mga hold-upping, mga extortion, mga nawawalang mga tao, mga illegal transaction, illegal business, illegal drugs. Lamang pong dalawang yun na corruption tsaka illegal drugs yun lamang matuldukan yun malaking bagay na po yun. Napakalaking bagay na po sa bayan yun ano pat more than 50 major crimes. Scamming. Nakukuha na ng pera sa bangko. Sa akin nakakita ng ganun. Nakukuha na kayo ng pera sa bangko. Hindi nga alam ng bangko kung paano nangyari yun. Sasabihin sa inyo, nag-withdraw kayo meron po kayong transaction. Yun pala, yung transaction na naganap pala, meron nga talagang transaction na naganap, yun pala, makopya pala ang inyong OTP, yung inyong tinatawag na mga email address, mga password, and so on. Yung cellphone, nakuha yung cellphone nyo, nakuha yung information. So, yung ganun po nangyari. Kaya, nagkaroon po ng transaction. So, minsan din nyo rin masisisi mga bangko, hindi naman sila may gawa kundi nagkaroon po ng illegal transaction. Ang problema, hindi po alam ng mga bangko kung paano po masasawata po yung mga illegal transaction. Kasi pagkakalam nila, meron nagaganap ng transaction, akala nila, kayo yun. Pala ibang tao na pala ang gumagawa. No? Hindi nila malalaman po yun, mga kababayan. Kaya dito sa pasensya na mga kababayan na nag-overheat yung aking cellphone. At pinatay ko muna yung ilaw ng cellphone. At yung ilaw dito sa left and right ko ngayon ang gumagana, mga kababayan. So ituloy po natin yung pinag-uusapan natin kanina na yun nga po, kahit nga mga bangko, maraming matatalino, maraming programmer dyan, mga magagaling, mga software engineer. Hindi po nila alam kung paano po masasawata po yung mga illegal transaction po, mga kababayan. Kaya nakakalungkot, mga kababayan. Kaya ano pa ba? So napakarami po mga kababayan. Hindi lamang mga corruption, mga nagaganap dito sa ahensya ng gobyerno. Pati nga po sa private nagaganap po yan. Yun nangyari po sa yung pinanggalingan ko, yung Advanced Micro Device, yung Intel Corporation, pagkalaki-laki. Ano ba nangyari dyan? Nagsara at lumipat sa ibang bansa, mga kababayan. Meron kasing mga hidden agenda na nangyayari kasi dyan. Kaya katulad ng mga Goldwire, ang daming nawala dyan sa Advanced Micro Device, ang daming yumaman dyan. Ganon din sa Intel, ang dami rin yumaman dyan. Kaya sa inis siguro ng Amerikano, dumaya. Hindi na imagine, kalalaking kumpanya sa Cavite. More than 3,000 empleyado po yan. Ayun, napunta po sa Vietnam. Nakakahiya po ang bansa, mga kababayan. Kaya nga, ang panawagan po ng mga tao at saka yung mga magrarally in the future, kasama po yung ating mga kapatiran ng mga iglesia po. Kaya panawagan po nila, yung mapanagot yung mga tao na involved po dyan sa corruption, yung mga nangyari, mga hidden business, illegal business. Kumita po ng malaki habang ang NCR at saka ang Bulacan po ay binabaha, mga kababayan. So malaki po ang nawala po dyan, mga kababayan. Marami nasira. Mga pananim, mga bahay, mga tao nagkasakit. At siguro may mga namatay pa rin siguro dyan. So ganun din sa Cebu nangyari. Ang dami po namatay sa Central Visayas nung Typhoon Tito. Tito ba? Toti. Anyway, itong bagong bagyo na dumaan po dito sa Visayas, mga kababayan. Hindi ako handa dun sa pangalan na yun. Anyway, sa totoo lang po, mga kababayan,
kahit na pong anong ganda po ang gawin niyo pong design ng flood control. Kahit nga tibayan po, kahit tibayan nyo ninyo, kahit nga kapalan nyo mga semento, kapalan nyo ang diameter ng mga bakal, babaha at babaha pa rin po mga kababayan. Maniwala kayo. Bakit? Mga bundok po kalbo na illegal quarrying, illegal mining, illegal logging. Paano na po yan? Ano mangyayari? Paano yung malalaman yung mga kumita po dyan? Hindi po kayang alamin po ng ating gobyerno po yun mga kababayan. Yung kumita po dyan sa illegal quarrying, illegal logging. Kaya nga, tandaan po ninyo mga kababayan, kahit anong tibay ang gawin ninyong flood control, magkakaroon pa rin po ng mga baha mga kababayan. Dito po sa lugar namin sa Kawit, Cavite, maganda po ang flood control. Talaga yung ilog po ay talagang dinagdagan po talaga ng concrete na semento yung yung mga panabi ng mga ilog parang bakod. Kaya nga pag andoon kayo sa ilog, hindi niyo na makikita yung ilog. Kailangan meron kayong hagdanang mataas para makita niyo yung tubig. Bino gano'ng kataas yung ginawang yun. Pero bakit nagbabaha pa rin? Iyan. Meron pong mali, mga kababayan. Hindi po kaya ng ilog yung dami po ng tubig na dumadaloy doon sa ilog. Kaya nga, nasabi ko yun sa aking kapatid, na hindi yung flood control po ang solusyon, kundi dapat gumawa po ng panibagong outlet o ilog na malawak. Yun po ang the best. Hindi yung parang tataasan nyo lang yung yung pader ng riprap ng ilog. Kailangan gumawa po kayo ng man-made malawak na ilog. Yun po ang the best. Kaya tatandaan niyo yung mga nagrarally. It is sad to say, mga kababayan, wala pa rin pong patutuguhan ang mga rally, mga kababayan. Hindi po masosolve lang mga rally ang corruption. Maniwala po. Kasi nga po, nananatili pa rin po kasi yung mga batas ay pawang nangungusap lamang. So, kailangan makakita po, mga kababayan, in Act 1. Kaya nga dito sa episode number 78, total change through laser co-supporter system. So ano ibig sabihin? Kailangan po may patupad po yung concept po ng laser co-supporter. Ano po ba yung laser co-supporter? Kasi nga po itong ating na-discover on 2017 at na-register po ito sa National Library of the Philippines or National Archives in Manila on February 2019. So I think, meron pa tayong certification yan na yan po ay officially registered sa National Library. At ang concept po niyan ay talagang once ito po ay naipatupad po ng wish ng President, mga kababayan, o kaya may sa batas, ay talaga at once mawawala na po yung tinatawag na corruption. Wala na pong mangangahas na gumawa pa ng corruption o yung mga hidden agenda, illegal business, illegal transaction, mga illegal drug, scamming, yung mga nakukuha ng pera sa bangko, hold up, robbery, rape, killing. More than 50 po yung tinutukoy ko. More than 50 major crimes and corruption na pahihintuin po ng laser co-supporters at once. In real time po yan, mga kababayan. Katulad kanina, maraming dumadaan sa wall ko tungkol nga dun sa mga topic ay bakit daw nagagawa daw ng babae yung mga liwa.
kumabit sa iba. Yung mga ganun ba? Bakit si lalaki ay naghahanap pa ng babae? So, itinapik ko na po yan sa mga previous episode yun. Hindi ko lang matandaan kung anong number po yun. Makikita nyo naman doon. Yung aking yung may mga title naman po yun na through laser to supporters po. May iwasang masira, mawasak ang relasyon o ang pamilya. Kaya nga ang family will stay forever, mga kababayan. Kaya nga sa laser to supporters po, hindi na po pwedeng si lalaki o yung mister o yung si misis ay maghanap pa or ano ba tawag doon, yung magloko pa at pumatol pa sa iba, mga kababayan. Crush pwede, taghanga pwede, pero yung magkakaroon po ng relationship, malabo na po, mga kababayan. Kaya nga, family will stay forever po. So, yan po kagandahan po ng laser cross supporters. Kaya nga, ang kagandahan po ng laser cross supporters, dalawa po ang mata nito na nakasubaybay po sa atin. Isa po ang transaction at pangalawa po yung satellite. Na kamakailan, nabanggit ito ni Secretary ng DPWH na gagamit daw ng space technology o yung satellite. Matagal ko na po sinasabi sa inyo yan, mga kababayan. 2017 pala. Kailangan po natin ng satellite. Yung kay Secretary ng DPWH yan, ang pinupumpiriya lamang po DPWH. Pero itong laser cross supporters po, buong bansa po ang tinitingnan. Yung mga lumalabag po sa mga batas, mga kababayan. Yung mga pagpatay, pang-rape sa mga babae, pang-aabuso, pagnanakaw, hidden agenda, illegal business, illegal logging, quarrying, mining, illegal drugs, scamming, lahat po yan, lalo na yung involved po ang pera o yung love of money, mga kababayan. Kaya nga, we need total change through laser cross supporter system po, mga kababayan. Kaya nga po, 3 beses na po tayo pumasok sa national, 2 po sa senatorial, at isa po yung presidential. Marami pong nagsasabi na ang aking plataforma ay the best among the best. At totoo naman po talaga, mga kababayan. More than 50 major crimes po ang pahihintuin po ng laser cross supporter. Ang corruption lamang po at ang illegal drugs 2 lamang po yun. Ang pinag-uusapan po natin ay more than 50 major crimes and corruption. Imagine. Kaya through laser cross supporters po, everything is documented in real time sa buong population at landmass po ng bansa. Kaya nga nakikita niya in real time kung sino yung mga lalabag po, mga kababayan. Kung meron kayong gagawing tinuloy niyo yung pagpatay o pang-rape, kitang-kita po kayo ng ating satellite at saka yung transaction, yung isang mata, kitang-kita po kayo doon. So, mariregister po sa office yung pangalan po ninyo, kung sino-sino kayo, kung anong oras po nangyari ang crime, kung anong petsa po yan, anong oras, at kung saan lugar, at kung sino po yung nabiktima po, mga kababayan. So, ganyan po kaganda ang ating laser cross supporters. Kaya nga po to, nangangailangan po ito ng wisdom president na mag-execute o magsasabatas po, mga kababayan. So, hanggang dyan na lamang po, mga kababayan. Naway, ingatan po tayo ng ating Panginoon Diyos sa lahat po ng panahon. Katulad po ng darating na bagyo. Sa totoo lang, the best, mga kababayan. At tunay, ang the best na panalangin ay i-spare po tayo ng ating Panginoon Diyos o ang ating mga pamilya, ating mga anak, o mga mahal sa buhay sa mga darating na dilubyo. Pero yung sasabihin nating humina o umiwas, mga kababayan, parang sinabi na rin natin na huwag mangyari yung sinabi ng Panginoong Hesus na magkakaroon ng mga war, gera, lindol, taggutom bago siya dumating. So, sinabi na po yun ng Panginoon. Hindi na po maiiwasan yung, mga kababayan. The best is ma-spare po ang ating buhay sa mga darating na dilubyo, mga kababayan. Maraming salamat po. Magandang gabi sa inyo.
Ingat po tayo lahat, mga kababayan.